The problem is not online gambling. Ito kung gaano kabangag, oh. The problems are the social effects on our children and those who are addicted to gambling. Bobo talaga tong bangag na to. Kung binan niya ang online gambling, malamang, 1,000,000%, wala nang problems na mag-aapekto sa mga kabataan na na-addict sa online gambling. See that? Oh, si Bangago, ito yung balita, yung tungkol dito sa pagbaban ng online gambling. Oh, ano sinasabi ni Bangag yan? We still have to form the policy on what we are going to do about online gambling. Gagawa daw ng mga polisiya. So yung paggawa-gawa ng mga polisiya yan, sabi niya, to this end, I have already started to organize, to convene a conference of all stakeholders. Dinidelaying tactics dahil bilyon-bilyon ang kinikita yan. Isasama doon nila Catholic bishops, religious organizations, ano pa to? Mga kabataan, Wala namang planong iban yan. Sinabi ni Bangag, the problem is not online gambling. The problems are the social effects on our children and those who are addicted to gambling. Imagine mo kung di ba naman tanga to. Sabi niya, the problem is not online gambling. Ito kung gaano kabangag, oh. The problems are the social effects on our children and those who are addicted to gambling. Bobo talaga tong bangag na to. Kung binan niya ang online gambling, malamang, 1,000,000%, wala nang problems na mag-aapekto sa mga kabataan na na-addict sa online gambling. See that? The problems is not online gambling. Ang problema is hindi ang online gambling. Ang problema ay yung social effects dito sa mga kabataan na na-addict dito sa pagsusugal. Kung walang online gambling, ma-addict ba sila? Di ba? Ma-addict ba yung mga kabataan? Mayroon ba itong epekto sa kanila? Kasi ang epekto ng online gambling, pwede silang magnakaw, akyat bahigang, mang-hold up, ganyan-ganyan. Kung wala kayong ilalatag na online gambling, kayo dyan, nila Altenco, nila Satanas, kayo mga putang ina nyong lahat. Magkakaroon ba yung epekto sa kabataan? Tapos ngayon, isasama pa ang mga bishop, mga stakeholders. Para what? Para kunyari, kinonsult lahat ni Bangag. Yun sa niya, sabi dito sa bilyonaryo, ayun ang sinabi niya sa kanyang episode. Scripted na nga lang ang episode ni Bangag. Bobo pa rin. Ang problema ay hindi yung online gambling. Ang problema yung epekto nito sa mga tao. Kung walang online gambling, walang effect. Walang ma-addict, walang magnanakaw, walang mag-aakyat bahigang. My God. Tapos ayaw nyo kumilos. Gusto nyo si Vice Caballo ang anuhin nyo. Ba't hindi si Marcos Jr. na gumagastos ng milyon-milyon o bilyon-bilyong pera o nagnanakaw ng trilyon-trilyong pera at pinapahirapan ang buhay ninyo. Sabi niya, with online gambling in general, what is the problem we are trying to solve? Kita ninyo? Ano daw ang, generally, speaking, ano daw ang ninyo? Hindi na nyo. Ano daw ang problema ang isa-solve? What problem we are trying to solve? Bakit pa siya magpapatawag ng mga stakeholders, chuchu, to delay? Kasi ayaw ni mawala yung bilyon-bilyon nilang kinikita dyan. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga kadyutahan, pagnanakaw, smuggling, hoarding, lahat yan sponsored ng Bangag government. We're trying to solve na hindi malubog sa utang. Ang mga wala namang kaya pero napapasubo dahil sa sugal. Mga bata na natututong magsugal. Let's focus on that. Yung gusto mo mag-focus is totally iba na, tapusin na yan. Ang gambling na yan. Sabi niya, paano natin patitigilan yan? O di ba, tinatanong pa tayo, tinatanong pa kayo. Bangag nga. Sobrang bangag. Ay, ambot. Here's another. Ano pang mga news dito na sinend sa atin? Ano to? Ayan, nabasa natin yan kay Tiangco. Ito yung sinabi niya. Sabi ni Bangag, yesterday yata ito. Vice President Sara, hindi pa daw absuelto. Hindi pa absuelto. Anong balita to? Filipino Star ngayon. Bagamat ibinasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa technicalities, hindi pa rin masasabi kung ito ay absuelto o guilty sa kasong korupsyon na isinampal laban sa kanya. Ito ang reaksyon ni Pangulong Bangag matapos ang desisyon ng Senado na i-archive. Tingnan mo, ang na-i-archive ang kaso at sinabing ang desisyon ng Korte Suprema na nagdideklarang labag sa konstitusyon ang mga reklamo sa Vice Presidente ay hindi nangahulugang napawalang sala na siya sa anumang pagkakamali.
Ha? So ibig sabihin hindi napatunayan kung si Inday ay guilty kasi absuelto. Kita mo tong putang inang ito. Dahil sila ang may gawa niyan. Dalihin yung issue sa confidential fund. Yan, Amy Marcos. Pero ang confidential fund nitong adik nyong mong kapatid na nagbitbit or bumili ng pulboron dito sa Beverly Hills at namatay si Paulo at yung asawa niyang undersecretary na hanggang ngayon, wala tayong nakuhang balita sa bangag na to, ng gobyerno to, kung tinanggal ba nila, which is hindi naman tinanggal si Dina Tantoco, di ba? Wala, di ba? Binuubos nila ang pera, ang confidential fund, o pondo ninyo, tapos si Sara Duterte, yung 125 million na ginamit nila na mga kasinungalingan nila para i-impeach si Sara, sabi niya, there has been no trial. So merits of the case have not been examined. Diba? Gusto niyong examinin ng mga bangag ni Marcos Jr. ang lahat ng gawa-gawa nilang fabricated accusation nila kay Inday Sara. Then kayo, magalit tayo kay Vice Ganda kasi minak si Pangulong Duterte. Ba't nakalimutan ninyo? Paulit-ulit, 3 taon na ako nagnangakgak sa mga putang inang ito hanggang sa lahat ng panggigipit na pwede nilang gawin, assassins, fabricated crime, na nangyayari din kay Inday Sara, nangyayari din sa iba, fabricated case, gawa-gawa ng mga address. Diba? So yun ay nakalimutan ninyo. O sige, durugin niyo si Vice Ganda hanggang malagutan kayong hininga. Siya, durugin niyo si Vice Ganda. Habang si Lisa Tanas, habang si Bangag, habang si Amy ay nag-enjoy sa pera ng bayan. My God! Sabi nga ni Pangulong Duterte, I hate drugs. Antayin niyo pa bang may mangyari kay Pangulong Duterte? Butot balat na sa loob. Antayin niyo pa bang mawala ang Pangulong Duterte bago kayo kumilos at panagutin itong bangag ng gobyernong ito? O gusto niyo panagutin si Vice Ganda? It's okay, mga palangga, na ano niyo yun. Gusto niyo i-unsubscribe. Wala namang kahit i-unsubscribe niyo, magdadakdak pa rin yan. At wala siyang power. Wala yang power para magnakaw sa kaba ng bayan. Wala rin siyang power para mangidnap. Ang may power para sana iligtas kayo at itama ay si Amy Marcos dahil siya ang nakakaalam. Kapatid siya, alam niya, bata pala yung kapatid niya, nag-a-addict na. At hinahayaan niyang mamuno, actually hindi na mumuno, kasi ayaw niyang masira ang pangalan nila. Diba? Kahit alam niya na si Lisa Tanas ay nag-a-addict dahil nag-message dyan sa akin. Paulit-ulit ko yan. Nung bago ko binoljak si Bangag. Dahil yun, hindi man ako natakot. Nag-aalala ako dahil sabi ko, tangina, anong sasabihin ng mga BBM Bangag supporters ng isang Maharlika, loyalista, biglang buboljak dito sa hayop na addictus na yon. Anong sabi ni Amy Marcos dyan? Nung sinabi ko na yung bumaliktad na rin, alam nyo na yon. Dan nakiusap ako na, may papasabugin itong si Baclos. Baka naman pwede mong bigyan ng trabaho para manahimik naman. Total, tumulong naman yan sa inyo. Binroker ko pa. Hindi binigyan yung taong yon. Alam na alam ni Amy, nagtanong siya, Marlica? Si Lamba, inuutusan, itong itong taong ito, para bumili ng pangsinghot nila o yup-yup nila. Personal knowledge ko yan. Kaya alam ko, nilalaro lang kayo ni Amy Marcos. Alam niyang adik yung kanyang kapatid. Dahil tinanong niya ako Sabi ko, mag-i-expose itong isa. Anong i-expose niya? Yung bang inutusan siya para bumili ng shab-shab. My God, hindi ko itataya ang buhay ko dito, mga kababayan. Kung ito ay hindi personal knowledge pagdating sa dyan. Kaya ako, never again kay Amy Marcos at sa mga Marcos sa Tambalusos sa kay Romualdez. Ngayon, nagbubuo na naman sila ng Team Alpotera, Team Double Agent. Pinapabango si Amy. Siyempre, nakadikit kay Inday Sara, nakadingit sa mga Duterte. Kayo naman, mukhang maganda naman ang ginawa ni Amy. Nag-open ng investigation dito sa tungkol dito sa pangidnap kay Pangulong Duterte. Ganun na lang yon. Pinakataan lang kayo para kayong para kayong mga, tawag dyan? Binibigyan na kayo ng treat, parang aso, nabibigyan kayo ng treat, umaamo na kayo. Pero alam ninyo, itong taong ito, di ba, ay ginagamit lang kayo. Ano sabi dito? Ano ba itong binabasa ko? Bangag. There has been no trial. Ayan, nabasa ko na yung mga kajotaan na yan. Yan mga balita. Yan yung current.
Ano pa ang mga gusto niyo pag-usapan natin? Here we go. Okay. Oh, ito si Inday. Travel pa more, sabi nila. Sara Duterte's foreign trip. Oh, itong sa hayop na Clarissa Tara-Tara na ito. Na sinasabi nila na si Inday daw nasa Kuwait. 'Di ba? Gumawa sila ng kasinungalingan. Where is that? Yung hayop na to, hindi pa to yung sintonadong attack dog ng mga bangag.